Ito na yata ang pinaka nakakatakot at challenging na ruta na dadaanan ko ever. Pangin yung lalaglagan mo dyan pag nagkataon. Woo! Astig! Napakaganda ng kulay ng tubig, oh. May ambon-ambon, tas ang dami yung puno sa gilid. Feel na feel mo yung nature talaga. Okay guys, andito na tayo sa tutuluyan namin for tonight. Ito na yata magsisimula ang trail. Sarap ng adventure dito. Talagang maramdaman mo yung takot at saya, pati excitement. Gutom ba pero hindi susuko. Tapusin natin itong trail na to. What's up guys? Andito tayo ngayon sa Petron, Marilao dahil we're embarking sa isang napakatinding adventure going north. Tama natin si Trip ni Negro. Ito, gamit niya yung CF Moto MT450. Tayo, gamit natin si ating Husky. At kasama pa rin natin si Step, yung naka Ninja 650 na ginawa niyang adventure bike yung motor. Kasama din natin ngayon. Ride na to, nagpapagas lang siya. Sayang adventure to. Let's go! Ano, game time? Okay, wait lang. Select ko lang yung CarPlay. Gamit na naman itong ating bagong TS Motec for our maps. No need ng cellphone. KM6 Baguio, La Trinidad. Alright, game. Let's go. Ako daw mauna. Bahala sila, mabagal ako. So sabi dito sa ating maps, we're 4 hours away sa ating first stop, which is sa La Trinidad, Benguet. KM6 ng Petron. Sarap! Woo! Napakaangas talaga ng motor step. Ayan guys. Ayan yung Ninja 650 na na-feature natin last time. Kinonvert niya yung sports touring motorcycle niya sa isang ganap na adventure bike. Mag-exit muna ako dito kasi di naabot yung gas ko. Low fuel na agad. Nasa 20 kilometers away pa yung exit namin. Kaya magsamuna akong exit dito. Hanap akong gas station. Sana may malapit na gas station na yun, may clean fuel. Ito ang problema pag napakaliit ng tangke ng motor. Napilitan akong lumabas. Full tank ko itong 95. Muntik pang maubusan ng gas. Finally guys, ito na, pa-exit na ako sa T-Flex. Nagpagas ako. Lumabas ako sandali. Kapusan na ako ng gas eh. Dito tayo sa Rosario, La Union. Sarap ng ride. Yun lang talaga, kinukulang sa gasolina si Husky natin. Ito pala yung isa nating kasama, si Step. Yan yung motor niya, ang kanyang sikat na Ninja 650. Adventure na talaga yan. Kasi meron na rin tuka. Dati guys, meron pa yung fender dito, pero nawasak na nag-trail kami. Kaya yan, mas gumanda na, mas bumagay na. Oops. Awit ako dyan, ang haba. Kaya nga, haba no, nakakaumay. So ayun guys, akit na kami ng Baguio, magki-Cannon Road kami. Tapos hahanapin namin yung sinasuggest na kainan ni Step. May masarap daw na karinderya dito. Yun o, papainit na ng tires si Brother Step. Off-road tires pa yan. Let's go! Finally makakadaan ulit ako guys ng Cannon Road. Usually kasi pag Baguio kami, dun sa Marcos Highway talaga dumadaan kasi fina-follow ko lang si Waze. So ngayon makakadaan ulit tayo ng Cannon Road. Let's go! Tayo sa Arco. Welcome to Benguet Province. Kakain muna kami ng lunch sa karinderya dito. Sarap daw dyan, sabi ni Step. Ayan, yan ang ulam namin ni Brother Step. Hatiin namin itong nilagang baka. Mula lumala. Yan itong view namin dito. Yan no, simple lang pero ang ganda ng view. Parang kasal ah. Sobrang ng kasal. Alright! Welcome to Benguet Province! Papasukan namin tong Cannon Road. Kahit sabi sa amin nung local, nung may-ari nung karinderya doon na sarado daw. Pero sabi ng mga nakabike na galing pang Metro Manila, matadaanan naman daw. So, tingnan namin. Dahil pang ginagawa talaga dito. Woo! Ganda kasi ng view dito guys eh oh. Woo! May shower. Look at this guys. May pa-shower ang Cannon. This is so cool. Woo! Astig.
Ito ang isa sa pinakamagandang daanan papuntang Baguio. Kaya lang madalas nagko-close to guys dahil madalas may raming ginagawang mga kalsada dito. Ito pala yung sirang kalsada. Look at that guys. Ewan ko kung makita sa GoPro pero may napakalaking falls doon sa bundok. Whew. Napakaganda ng view. Ayan, ito yung silang kalsada dito. Dito na tayo sa Baguio City. Napakasarap ng simoy ng hangin. Hali guys, diretso na rin kami sa La Trinidad, Benguet. Kasi doon namin kikitain yung magiging guide namin tomorrow. Daming mga bahay sa taas oh. Ito na nga pala yun guys, handaligal-ligaw pa kami. Dito na kami sa Petron AM6 dito sa La Trinidad, Benguet. Nandito na yung guide namin, nakita na kami Sir Ken. Yun, finally. Siya yung magiging guide natin bukas. Ayan guys, kumpleto na kami finally. So ang goal namin ngayon is mag-gas up. Then after makapag-gas up, bukas namin yung trail na dinayo namin dito. Full tank po yung 95. Thank you. Lamig! Dumidilim pa! Yes sir! Guys, inuulan na tayo ngayon. Kaya takbong chillax lang tayo. Guys, yun po kami dito para magkabit ng kapote kasi lang umulan. Sige po! Finally, nag-gear up na kami ng mga pang-ulan. It's game time! Malay-layo pa daw, mga nasa isang oras pa. So tama na rin na migil kami at magkabit ng mga kapote. Woo! Amiss ko tong lamig nito. Diba napakaganda ng panahon kanina dun sa Manila. Kasi ngayon dito umuulan. Hindi naman ang guide namin, kada hapon daw talaga umuulan ng ganito. So tomorrow ng umaga, hopefully pagbigyan tayo ng magandang panahon. Oh, look at that. Woo! So beautiful! Kakatuwa dito. Yung mga race terraces dito parang mga normal thing na lang. Pero para sa amin tulad namin ng mga dayo lang, napakaganda tingnan. Look at that guys. Itong mga nagtataas sa mga mountains dito, so majestic. Napakasarap tingnan habang nagbumotor. Grabe guys, look at that. Napakaganda. Solid. Alright, tigil kami dito. This is the Tabao View Deck. Sakto ganda ng araw oh. Woo! Look at that. Solid my friend. Tapos sabi ng guide namin, dun pa sa may puting bahay dun kami tutuloy. Pero tong view na to is napaka-stunning. Oh! Sarap tingnan dito. Okay. Tingnan na kami guys. Dahil umulan naman, inubad namin yung mga kapote namin. Kasi kanina sumisikat na yung araw sa parting ito. Eto, ulan na naman. So, medyo mamadaliin natin. Makarating dun sa tutuluyan. Mga 15 minutes away naman lang daw. Woo! Ganda! Napakaganda! Woo! Look at that guys! Tumatakbo kami sa ulan pero nung napahinto kami sa tulay na to, woo! Solid! Napakaganda ng kulay ng tubig oh. Tapos may ambon-ambon. Tapos ang daming puno sa gilid. Feel na feel mo yung nature talaga. Dito na kami sa tutuluyan namin for tonight. Oh! Okay guys, andito na tayo sa tutuluyan namin for tonight dito sa Mayflower Food, House and Lodging. Sabi ni kuya na guide namin, pwede daw may ganto, pwedeng may ganyan, at pwede may tulugan. So kompleto na dito, hindi na kami problema. Habang naghihintay ma-ready yung room namin, tamang order na rin kami ng kape. Ay nga at relax mode muna bago sumabak sa matinding adventure kinabukasan.
Okay guys, good morning, good morning. Ito na kami, gearing up para pasukin ang trail. Dinayo natin dito sa lugar na ito. Good luck to us, let's go. Time check guys, it's 5:45 AM in the morning. And ito na kami, paakyat. Hindi ko alam kung ilang minuto pa bago kami magsimula sa trail. Pero definitely nasa mataas na lugar na kami. Woo! Yun o. Ganda ng view. Eto na ang araw. Tingnan nyo na lang yung kababada na yan, oh. Ang tindi. Naiinip na si Neg, sumahataw na. Oh, grabe guys. Ganda men. Grabe guys, sobrang taas na namin. Muli na lang guys, kahit pa paano sumisikat na yung araw. Ano? Ganda ng mga taniman dito. Kaya napakasarap ng mga gulay dito eh. Sarap ng sinag ng araw guys. Kahit pa paano na mabawasan yung lamig. Eto na, ito na yata magsisimula ang trail. Off-road na to. Yan yung unang biyak. Ah, ito. Okay. Hindi kaya mababa yan? Medyo mababa. Nabahan ako bigla. Napansin kasi ng guide namin na mababa ang motor ko. So naisip ko na malalaking bato ang kakaharapin namin dito. Parang mahihirapan ako dito guys. Naramdaman ko. Malalaki yung mga bato. Sasaya to si Husky sigurado. Gapang lang tayo. So sa area na to may simentado pa daw. Din sa unang biyak. Woo! Eto may simentado pa. Mapapalaban tayo dito guys. Grabe yung tarik. This is the first biyak. Sementado pa. Eto na. Good luck. Good. At hindi nga. Kikiraan ho. May pala talaga oh. Ang tarik. Nakapasok na kami dito sa trail. Medyo tricky talaga siya. Tingnan nyo, dun kami nang galing sa taas niyan. Palusong. So napakatindi ng downhill. Stiff siya. Sa GoPro, feeling ko hindi masyadong halata yun. Yung footage natin kanina. Pero napaka-stiff. Saka loose gravel. So talagang mag-slide ka. So ngayon, eto kami. Babawas kami ng mga hangin. Kasi tricky talaga yung dadaanan natin ngayon dito. Itong likod na lang bro, nasa 31 yung ano niya. Bawas na 25. Tapos pag mamaya Nakapagbawas na kami ang hangin kahit pa paano. Maganda yung grip namin sa off-road kasi doon pa lang sa intro naramdaman namin na mapapalabang kami dito. Naiingit kami ni Steph sa mga suspension nila. Kami ni Steph para kami itatapon ng mga motor namin Oh man, ito na, pateknikal na ng pateknikal. Holy shit.
Dito ang simula ng matarik na paahon at loose gravels. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay dito pa ako namatayan ng makina. Sinusubukan kong umahon pero dumudulas na lang ang gulong ko. Kaya nagpatulak na lang ako and thankfully nakakuha rin ng kapit. Walang clutch. Matapos kong makaahon ay si Step naman ang tinulungan ko itayo ang motor. Siya kasi ang may pinakamabigat na motor and katulad ko, nabalahaw rin siya sa paahon na ito. Kaahon na kami ni Step. Susubukan namin ulit dito. Masaya kami na narating ang pangalawang biyak na bato na wala na ulit balahaw. Sinundan pa ng isang magandang tanawin kung saan kami nagpahinga. Balahaw. Kami ni Step. Tas si Step natumba. Na kami sa may Burat Falls, kung tawagin. Burat Falls daw yan, sabi ni Negro. Ewan ko kung totoo, pero napakaganda niya. Napakaganda niyang burat. Pero halos maubos yung lakas namin ni Step nung paahon kami dito kasi loose gravel yung dadaanan. Nakailang tumba kami, nakailang paot kami, hindi talaga makatawid-tawid. Buti na lang kahit pa paano nailusot pa din namin. So ngayon dito, ito na si Brother Step. May merienda muna kami kasi naubos yung lakas. Naubos yung lakas. Sinapay. Ano masasabi mo, Step? Ulit ka pa dito? Uulit. Walang dala to eh, walang kadala-dala. Pag bumalik daw, naka-VRF na. Mag-dirt bike na kami pabalik dito. As much as possible, lightweight. Hanggat kayang pag-aanin yung motor, pag-aanin. Totoo. Coming from you? Galing pa ba? Pag-anin, coming from you, naganto yung motor mo. Pinang Tito Rail, sports bike na ginawang adventure. Snacks muna kami dito dahil naubos talaga yung lakas namin. Red and rehydrate. Okay guys, nakapag-cool down na kami. Kahit pa paano nakapag-rehydrate at pahinga. Kasi medyo kinain yung energy namin dun sa parte na yun. Ngayon, magpapatuloy tayo. Medyo matinding ahonan to, pero kakayanin. Paano kasi kami ni Step, mahilig sa adventure, pero yung mga motor namin, mga pangkalye eh. Pero kinakaya, malupit, malupit. Wow. Yan sana daan mga pagpapaba. Kung palaon yun. Putik, ano? Look at that. Holy shish. Napakaganda. Isang picture dito. At least dito, ganda ng daan. Di katulad doon, grabe. Hindi ko alam ay kasunod na pala nito ang pinakamahirap na parte. Ganda ng panahon, saktong-sakto yung punta namin dito. Lalim pala yun. Ganda. Ito ang pangatlong biyak na bato. Dito na magsisimula ang mga sobrang matarik at palusong na ahon na hindi simentadong kalsada na mayroong matataas na bangin sa gilid nito. Okay guys, pag-continue na kami ni Step. Nauna na sila Negro sa yung guide namin. Kasi nagpalipad daw ng drone. Problema lang, nag-crash yung drone ko doon. Tumama, di ko napansin. Tapos bumagsak pa sa tubig. Sana lang guys, maayos pa. Guys, po. Nadali din. Grabe guys. Don't tell me, akit kami dun. Oh, this is crazy. Kaya pa ba? Fuck. Shit. Akit pa kami dito. Shit.
Medyo nakakatakot dito kasi napaka-trek, tas paliko, tas bangin yung nasa side. Kaya subukan natin. Kaahon din kami. Happy guys. Mapapadasal ka talaga sa kalsada dito. Bro, diretso na. Eto na, may mga fog na. Kasi medyo late na. So ayun guys, na-change of plans na kami kasi nga hindi nag-go as plan yung oras na i-spend namin dito. Medyo kinain yung oras namin sa mga technical trail sa dinaanan doon. So sabi, La Union na lang kami lalabas. Hindi na kami babalik sa kami nang galing. Pero babalik pa rin tayo doon sa matarik na dinaanan kanina. Problema ko lang ngayon guys, ilang bars na lang tong gasolina ko. Baka maubusan. Ito, buti na lang, makakapahipahinga ulit. Medyo maganda-gandang kalsadang ganito. Yun no, tanya yung kalsada na yan guys. Talagang sa gilid ng mountain ginagawa. Grabe my friend. Top ng adventure dito. Talagang mararamdaman mo yung takot at saya, pati excitement. Tao mo naman yan guys. Bangin yung lalaglagan mo dyan pag nagkataon. Solid. Ayan na, may town, yes. I need gasoline, my friend. Sana may gasoline ang binebenta dito kahit di bote. Stunning. Okay guys, nakarating na kami dito sa may school. Ayan, itong school na to. Siguro papahinga kami dito, mag-snacks. Ubus na yung lakas namin ni Brother Step. Okay guys, nag-snack lang kami dito. Tapos nagpapaluto na kami dito ng lunch, actually adobong manok. Sarap kumain to mamaya. Pero ngayon, puproceed muna kami para tapusin yung trail. Pumuntaan namin yung last stop natin dito sa lugar na to, which is tinatawag nilang Crying Mountains. So yun yung last stop. Then babalik ulit kami dito mamaya para mag-lunch. So hopefully pagbalik natin, luto na yung adobong manok. Let's go! Last stop, Crying Mountains. Tapusin natin tong trail na to. Tutumba pero hindi susuko. Malala. Kakatakot kasi guys eh. Pagpalusok, medyo mag-aalangan ka ng konti. Kasi mga pangin yun nasa gilid. Look at that view. Ang ganda, nakakatakot. Oh shit. Nakakantok pa. Ito na pala. Okay guys, finally nakarating na kami dito sa tinatawag nilang Crying Mountains. Siguro tinawag siyang Crying Mountains kasi ayan o, may mga parang lumuluha na mountain. Ayan. As you can see, parang may mga luha itong mga bundok dito. Pero grabe yung daanan. Patindi. Sarap ng kain nyo ah. Afternoon. Afternoon po. Afternoon. Ang kakita mga bata dito. School kasi itong kakainan natin ngayon. Okay guys.
Kain kami ng lunch dito, adobong manok. Satisfying to after ng napakatinding ride namin papunta dito. How? Laman to ba dito? Mga bata, aso. Kasi school to dito. Libre na school na to, duluhan na. Ngayon, gearing up na kami. Kita nyo, nagpa-fog na kasi mahirap abutan ng hapon dito sa lugar na to. Kasi nakita nyo naman yung dinaanan natin kanina, napakatinding off-road. So pag umulan pa sa hapon, mas lalo kaming mahihirapan. Pero ako, tignan nyo yung gas ko guys. Full tank nang pumasok, ilan na lang natitira. Nasa 2 bars na lang yan actually. Ngayon, bababa ako dun. Sabi may natitinda na daw ng gasolina dun, tingnan natin. May gas po kayo? Gasolina? Apo. Meron. Magkano ho? Premium po. 180 per 1.5. 180? Sige po. Gumamit lang si tatay na parang hand pump para kuhain ang gasolina sa galon. So ayan guys, ganyan ang technique dito para makabili ng gas. Ilagay mo sa motor? Apo. Pwede naman po ito, ano po? Ganito ang adventure sa mga liblib na lugar. Hindi ka pwede mamili ng gasolinahan dahil wala kang pagpipilian. Laking pasasalamat ko na meron silang tinitinda dito. Okay na po to siguro. Hindi ako masyadong pakarga guys kasi may kamahalan. Well, gets ko naman dahil bakit mahal kasi kita nyo naman yung pinagdaanan natin, di ba? Paano pasukin tong lugar na to? Babalik kami pero sa iba na yung lalabasan natin. Sa parting La Union na daw. Anyway, update ko kayo ulit mamaya kapag ano na tayo sa ibang ruta palabas ng La Union. Habang binabaybay namin pabalik, ang nasa isip ko ay yung matarik na inaho namin kanina. At ngayon, lulusungan naman namin, which is mas challenging, lalo na't off-road at bangin ang nasa gilid. Steph, ready ka na? Okay guys, eto na yata ang pinaka nakakatakot at challenging na ruta na dadaanan ko ever since nagmotor ako. Dito kami nahirapan kanina ng paakyat. Ngayon, palusong naman kami dito. Tingnan natin. Laban-laban lang, palag-palag. Bangin kasi guys, nasa gilid mo dyan. That's insane. Tuloy natin yung adrenaline. Shit! Nakahinga ako ng maluwag pero hindi ko inaasahan na sa susunod na ahon pala na ito ako magkakaproblema ng malaki. At first feeling ko soft na tumba lang. Na ano ako dito, napaot?
Ito lang. Wait lang, brother. Oh shit. Naputol. Side mirror. Ay, putol yung footpeg mo. Ha? Oh shit. Mahal pa naman to. Ito pa may tatuhan pa ng pyesa. Mataas natin ayusin. Kasi baka may bumaba, hindi siya makakaatras. Hindi niya kasi magagalaw to. Hindi siya makakapag-clutch. Game. Wala akong foot peg. Kaproblema kami dahil 100cc? Apo, 400. itong foot peg natin naputol pagkakatumba kanina. Ang hirap pag wala yan. Ngayon plano namin ni Brother Step, yan, dilipat namin tong sa likod dito sa harap para at least may maapakan man lang. Kasi mahirap ang wala. Nalipat na ni Brother Step. Buti na lang talaga dito si Stephen Curry. Okay, let's go, let's go. Okay guys, so medyo nagmamadali na kami. Dahil ito nga, puro aberya. Kasi ayaw namin maabutan ng ulan dito. Usually guys, umuulan daw dito paghapon. Tulad yan, no, binabalot na ng fog. So lalong masihirap yung trail pag unabot kami ng ulan. Ayan, nawala yung fog. Patulan na ako ng foot peg. Nilipat na yung step yung nasa likod dito. Okay, eto na. So kanina galing kami dito, ngayon dito na kami papasok. Kasi ang exit na nito Palaon yun. So hindi pa namin ito nadadaanan. At entrada, Putikan. Oo. So pag inabutan tayo ng ulan sa gantong ruta, sa gantong daanan, sigurado Simula dito ay puro matarik na palusong na ang aming dadaanan. ibang klase naman to dito. Putik naman. Sana dun lang sa entrada yung putik. Papunta pa lang tayo sa exciting part nito. At parang mas mahirap pa to. Kakayanin bro. Bilis eh. What an experience, man. Napakagandang experience. Pero bugbog sarado.
Masyadong mabilis. Ha? Naka-slide eh. Tutumba. Ha? Yun na? Yes! Thank you Lord! Yun na daw yung pinakamahirap. Pero in reality, sobrang napakahaba pa ng mga palusong na tatahakin namin, kung saan talaga ako nakaramdam ng pagod. At dahil nga ang mga suspension ko ay hindi naman pang off-road, eh talagang ramdam na ramdam ko ang bawat lubak sa handlebar. Ah! Ah! Okay guys, finally nakalabas na kami ng trail. Sobrang pagod. Yun naramdaman namin, nabugbog kami. Napakalayo pala nun. Lalo na kapag diniretso mo papalabas dito sa Ilocos Sur. So dito na tayo sa Alelem. Ayan, Alelem, Ilocos Sur. So dito kami tumagos. At ngayon, I'm going to end the video here. And kung umabot ka dito, maraming salamat. And I'll see you in our next adventure. Bye!